Hi there mga kapatid! It's another day again and it's a new topic. Welcome to my channel! But before that, kung bago ka pa lang sa channel ko, please don't forget to subscribe and hit the notification bell para sa latest update and paki-like and share mo na rin. Hi there! It's nice to be back. So, itong video natin for today, ito yung naging opinion pa rin ni Congressman Marcoleta. I think 2 days ago na ito. And we'll find out. Yung iba siguro sa inyo napanood na ito sa channel nila, sa Net25. Kukunin lang natin yung portion nito, yung ano lang, naging reaction niya or ano siya, I think nagpaliwanag siya. Kasi nga hindi naman siya nabigyan ng much time dun sa Congress nung nandun siya. During the time na nandun si VP Sara, nung nag-appear siya last time. So, let us watch this. Napunta tayo dun sa... so ano pala yun? Ano ba? Investigation po ba yun? Sinabi nila, in aid of legislation? Sinabi nila, investigation in aid of legislation. Okay. Ngayon, dahil nahuli ako, sabi ko, teka muna, Mr. Chair, pwede po ba akong magtanong? Opo. Dito po kasi sa tuntunin ng ating committee, sabi kong ganyan, sa section 2, sinasabi, bago tayo magsimula, dapat merong preliminary determination na itong pinag-uusapan natin. Oho. Ito nga yung privilege speech. Principally and directly related to misfeasance, non-feasance, and malfeasance. Okay, opo. Kasagot-sagot nung chairman. Chairman ng komite, oho. Sabi ko, kasi kung ang naririnig ko nga ito, pinag-uusapan nyo naman confidential fund at saka yung intelligence fund. Oo. Hindi ka ako nabanggit sa privilege speech ka ako ito. Binubulungan siya ng mga staff niya doon. Marami na siyang staff na abogado rin eh. Opo. Your Honor, sabi niya, hindi lang naman kaya ganun. Basta sinabi niya, anything that is in connection with public interest. Yung confidential fund and intelligence funds are matters of public interest. Nandun na ako, Mr. Chair. So, did you make a prior and preliminary determination na yung pag-uusapan natin na intelligence fund at saka confidential fund ay directly and principally related to malfeasance? Nasaan ka ko yung order mo? Nakalagay dito sa section 4 at saka section 5, gagawa ka ng order delimiting the investigation. Parang pre-trial order ito, kumbaga sa korte, sabi ko. Tama nga naman. Nasaan yung pinirmahan mong order? Kasi kanya wala ka rito. Basta't sinabi namin, merong jurisdiction. Hindi nga ganun na nakalagay, there should be a preliminary determination. Pagkatapos, i-set out mo, by means of an order, ano-ano yung parameters, bakit konektado sa malfeasance? Malfeasance ba, non-feasance o misfeasance? Kailangan mong yan. Kailangan mo ipaliwanag. Nako. May pumunta. Alam mo naman yung mga agaw, may gumaganyan-ganyan na naman sa akin. Akala mo naman nakakaintindi yung mga yun. Yung isa, alam mo naman yun. Huwag na natin banggitin. Hindi ko, ako naman, niniwala, mga kaibigan mo naman yung mga yan. Pero doon sa punto ko, ako nagingiti sa bagay. Sa kasamang palad, kaibigan ko nga. Ayun na nga po ko, mga kaibigan nyo. Kaya huwag na natin banggitin, baka magdamdam pa. Baka naman nag-usap-usap sila kung kasi dito nabigla ang marami. Dati pala kayong vice chair ng committee ito. Kanina lang namin nalaman na hindi na pala kayo vice chair at hindi na rin pala kayo miyembro ng naturang komite. Paano kasi, nung ako'y nagpahayag na, tinatanong ko yung COA, sabi ko, Mr. Chair, I will take advantage of the presence of the representatives from COA. So tinatanong ko, alin-alin po bang opisina ang nabibigyan ng confidential or intelligence funds? Makikita mo yung pagsagot nila, parang alumpihit pang sumagot para bang hindi nila alam. Ang dami nila ano po, LGU po? Sino nga sa LGU? Hindi ba yung mga opisina ng mayor? Hindi naman po. Oo nga, alin-aling opisina ng mayor. Sa dami ng mayor natin dito sa bansang ito, at saka mga gobernador, GOCCs, Office of the President,
yung kapulisan, even the armed forces of the and then the intelligence agencies of this country are recipients of intelligence and confidential funds. Sino-sino, bigyan mo ko ng ballpark figure. Pati ballpark figure, o sabihin mo na lang, marami, medyo marami, o maraming marami. Hindi pa niya masabi yun eh. Wala siyang Because ano man ang sagutin niya doon, sasabi, marami pala eh, medyo marami pala eh. Opo. Ipatawag nating lahat, hindi lang ang opisina ng Vice President. Lahat para may confidential funds sa Kung ang intelligence fund. ginagawa Tama. natin, kung totoong gumagawa tayo ng panukalang batas, para mas magandang magawa natin, patawag mo yung marami. Pang lahat. Opo. Hindi itong in-isolate mo lang na isa. Yun ang punto ko eh. Opo. Because I will later move, sabi ko. Doon ako inano na, Ayun. you cannot do that because you are no longer a member. Hindi kayo pwede mag-motion. O, isipin mo. Oho. Eh gusto ko para wag lang umahahaba lang eh. Tsaka Opo. magkakasamaan lang ng loob eh. Gusto ko sana sabihin, paano niyo ako tinanggal? Sino po nagtanggal sa akin? Hindi niyo man lang ako kinausap. Oo nga. Di ba? Not even a modicum of respect was accorded to this representation in replacing me as vice chair of this committee. At ngayon pala, gusto niyong mangyari, pagka pala inalis ako as vice chair, Opo. automatic pala ako, Hindi na- naalis din ako ng member. hindi na kayo miyembro ng komite. Paano nangyari yon, Oho. Nelson? Oo nga. When Senior Deputy Speaker Gloria Macapagal Arroyo was removed Opo. from her office, she was still Deputy Speaker. Nawala lang yung Senior Pagiging Deputy. senior deputy speaker. O Opo. di sana, Oho. nung tinanggal siya as Senior Deputy Speaker, natanggal na rin siya pagiging Deputy Speaker. Oo nga, hindi na O sila. ano dito? Oho. Nasaan ang logic dito? Pero hindi masakit ang loob ko, Jen, ha? Opo. Sinasabi ko lang para maintindihan ng kababayan natin kung anong nangyayari sa amin ngayon. Ayun. Di ba? So ito'y tradisyon pala Kailangan ko. maging bukas sa kaalaman nila. Tradisyon yun na parang hindi na rin pala ginagalang ngayon ng Kongreso, ng Kamara. Ng ano? Yung tradisyon ninyo na dapat kapag ka may aalisin, at sasabihan man lamang siguro yung mga miyembro. Di ba? Alam mo, hindi lang tradisyon yun, kagandahang asal yun. Well, tama kayo, no? Respeto na lang sa kapwa. Huwag Huwag na nating, honorable tao. yung tradisyon kasi medyo malalim pa yun eh. Opo. Ang pinag-uusapan is a customary, a modicum of respect. Oho. Dahil magkakasama tayo. Kultura Kasama Pilipino ako yan sa eh. majority. Oho. Paano ba yung i-text mo ako? Kung, Oho. pasensya na ha, may kursonada sa position mo. Opo. Ibigay ko muna sa kanya. Pero member ka pa rin. Halimbawa ganon. Kasi, member ako nun eh. Opo. Yung pagiging vice chair, pribilehyo lang yon. Mhm. Inalis mo akong, pwede mo akong alisin na vice chair. Pero member ako eh. Saan mo ka ako ibinatay na tuntunin? Wala silang maipakita tuntunin eh. Opo. Basta okay lang papayag ako na kapag ka inalis mo ako bilang vice chair, naaalis na rin ako bilang member, ipakita mo lang sa akin ang tuntunin. Okay na ako. Oho. Mukhang namroblema Diba? si Kong Joel Chua kasi first term congressman ito eh. Ay, wala naman akong problema Oo. sa kanila. Kung sagutin nila o hindi lang sagutin, wala akong problema dyan. Naku. Pero ang nakalimutan ko lang, dahil sa pagmamadali ko kasi, Jen, Opo. una, anong pangalan nung congressman na nag-deliver ng privilege? Congressman na Roland Bariliano po ng Oo. Maynila. Opo. Ang mali doon, yun ba nayo pa ito? Hindi. Parang third termer na bata o second termer na congressman ng Maynila. Oh, sa makatwid, marami nagkamali doon eh. Siya, at saka kung sino man yung kung sino man yung speaker ng panahon na siya nag-deliver, Opo. pati yung isang batalyon na kasangkot sa opisina Opo. ng majority leader. Oho. Kasi ang majority leader ang bastonero. Tama po. Plena rito eh. Lahat ng kanyang deputy majority leader, assistant deputy majority leader, hindi naman lang nila naisip na kapag ka ang isang panukalang batas, yung bill, ito yung panukalang Opo, batas, panukalang yung batas. budget. Oho. Kapag ka dinideliberate ang isang bill, Okay. kabawal-bawalan na may tatayo sa plenaryo at magdi-deliver ng privilege speech on the same subject matter. Bawal pala Tradisyon yun. yun, Bawal tradisyon. yun. Hindi lang kami, maski sa Senado magtanong ka, kilala mo naman si... Tama. Kung Francis Tolentino, Sentol. Opo. Tanungin mo si Tol. Ayun. Tanungin mo si Robin Padilla, baka alam niya.
Kay Santol na lang po, okay na tayo. Tanungin mo kay Senator Jinggoy, baka hindi niya alam. So, ganun pala ang practice, Kong. Oo, nakalimutan ko. Opo. Kasi nga, medyo hindi pa ako kumakain kanina eh. Opo, yan, sige. Siyempre, patawarin na nila ako. Ang dami ko rin ng mga... Nakalimutan niyo yung yung notes niyo. Pumunta ako sa kuryente, nagmamadali, ang lakas pa ng ulan. Yung note ko, hindi ko dala. Kasi kung binubulsa ko rito, ang ginawa ko, wala na. So, akala ko tapos na ako. Yung minota ko, na nandun sa pangatlong bahagi, hindi ko na naalala. Ayun. Ngayon, hindi pwedeng mag-deliver siya. Bawal yun. Dapat pala pinigil siya nung kung sino man nakatayo sa oras na yun. Bakit hindi pinigil ng presiding Yung officer? presiding officer, Okay, opo. wag na yun kasi deputy speaker yun eh. Opo. Bakit hindi pinigil ng majority leader? Okay, nakalimutan ng majority leader. Si Comanix. Paano yung nandun ng mga batalyon niyan generals? Ang mga bastonero niya nakalimutan. Yung bastonero, deputy majority, Oo. meron pang assistant. Mayroon pa mga Kasi SDML. alam ko yun, nung ako naging senior deputy rin ako. SDML, May mga 15 mga tauhan ako doon. Opo. Wala man lang bang nagsabi sa kanila, Your Oo. Honor, hindi ka pwedeng mag-deliver. Bawal niya. Bakit wala? Ito pa yung mali. Opo. Okay? Pagkatapos niya mag-deliver ng privilege speech, ni-repair sa rules. Ay, ni-repair ka agad, So, hindi pa rin napansin ng rules ni repair. Sabi nga, hindi rin tama yun. Wag na natin sabihin na lang natin na itala na lang natin sa journal, Opo. pero wag niyo nang i-repair sa amin. Magkakamali tayo May diyan. privilege speech na lang, halimbawa. Ito na naman ang susunod na mali. Oo. Din-repair sa rules. Ang rules, ni-repair sa good government. Okay. Tama po. Kaya napunta nga kayo na sa... Dito tayo mabibilib kay Congressman Marcoleta kasi talagang detailed siya. Pag nag-explain talagang alam na talagang sobrang talino talaga niya. So, hindi nila to kaya sa Congress. Kahit sabihin mong ang dami nila, tas mag-isa lang niya. Alam mo yun, mabibilib ka talaga kasi yung mga lumalabas talaga na statement sa kanya, yung alam na alam niya talaga when it comes to the law, yung sa batas. Talagang hindi mo to talaga matatawaran yung niya, yung katalinuhan niya sa batas. So, alam mo yon yung parang taob silang lahat nung time na yun Tsaka kahit pa previously noon, parang naging, kung matatandaan ko, kung tama ako sa pagkakatanda ko, naging kasi siya naging popular siya during the time of former President Duterte, nung time na nililitis nila or yung sa issue ng franchise ng ABS-CBN. So, until now, tignan mo talaga na unbeatable talaga si Congressman Congressman Marcoleta. Makikita mo talaga. So, hindi siya pinayagan dun sa Congress. So, at least nag-explain naman sila at good thing na meron silang program on their own kasi na-explain niya dito kung ano man yung mga hindi niya nasabi doon. Kasi hindi naman siya pinayagan magsalita ng matagal Parang nasusunog sila noon nung time na yon. Parang alam mo yun sa Ilocano na parang nasinitda kumbaga dahil hindi nila in-expect. Pero syempre alam naman na nila yun Si Kong Marcoleta naman, alam mo na nasa tama lang talaga siya. Yun lang lagi yung niya stand niya. Mali yun Ang dapat na ginawa, wag na nung i-repair sa amin, diretso niya sa appropriation committee kasi ang pinag-uusapan is the budget. Pero dapat na may hawak. Yan. Tama. Ayan ang napakaraming mali ngayon. Nako. Oho. Yung pagkakatanggal sa akin, wag niyo na isama sa mali. Pabayaan na natin sila. Okay na sa inyo. Okay na ako doon. Kasi nakatikim na ako ng kape. Oo nga naman. So medyo sobrang seryoso niya talaga. Kaya ako nagpunta pero, rito. alam mo yun, at least nagjo-joke dito, din siya minsan. makakapagpaliwanag ako rito. Opo. Dito, tama. hindi ako pipigilan ni Nelson. Di ba? Ikaw naman, pwede mo rin akong Ito dapat yung talagang mga, dapat sila itong mga nasa Pero Senado. mamaya pag-usapan na Pero natin syempre, yung laman mas ng mga maganda salita. kasi na nandyan sila sa marami tayo sa mga social Congress media kasi kahit sila at ni doon kaya ang tanong din nila, ibig mo sabihin yung siya, kumbaga, dalawa na lang sila ngayon na stand out. Though hindi ko sure kung meron pang iba, hindi lang siguro nagsasalita yung iba. Pero alam naman natin na
silang dalawa talaga yung parang kakampi. Although si VP Sara naman, alam mo yun, kayang-kaya naman niya yan. Pero alam naman natin na si former President Gloria at saka si Kong Marcoleta, alam naman natin na talagang ang hindi naman yung pinagtatanggol, kumbaga alam kasi nila yung tama at alam kasi nila na marami nang ginagawang mali yung Kongreso. Yung mga nasa Kongreso, yan yung mga buhaya. Kaya hindi naman kasi po pwedeng oo na lang sila ng oo. Kumbaga, isa sila sa mga pinakamatatalino sa Congress ngayon, si Kong Marcoleta at saka si former President Gloria. So, mabuti na rin na andyan pa rin sila na siguro iba, as I said, hindi nga siguro sila masyadong nagsasalita pa kasi alam naman natin na hindi naman siguro lahat yan bayad ni Tambayan. I mean, kahit naman siguro suhulan ni Tambayan, meron at meron pa rin naman yung mga tahimik talaga na Tsaka, lagi nating tandaan, di ba? Sabi ni VP, marami naman siyang kaibigan dyan sa Congress. So yun. Tinakal ko lang kasi hindi ko naman to na-cover nung kahapon. So, itong second part ng aking upload, may mga kukunin lang akong part dun sa video ni Banat Bay. Pwede nyo naman siyang panoorin yung the whole video niya doon sa channel niya, sa channel ni Banat Bay. Pero may mga part kasi dito na talagang tumatak sa akin kanina nung pinapanood ko siya. So, ito panoorin natin. Ma'am, yung ibang congressman nagsasabi po na wala naman daw po silang usap-usapan about impeachment. Sa inyo lang daw po nanggagaling yun pong impeachment na allegations. Grabe, tumitig si madam. Nang laki mata. Kasi sinasabi nung reporter, kayo lang naman nagsasabi impeachment. Sino taga-inquirer dito? Mataray pero maganda. Sino taga-inquirer dito? Sino? Taray. Wala dito? Titigan. Wala umimik. So last year, di ba lumabas na yung interview ni... Tingnan mo noong una walang sumagot na taga-inquirer. Okay? Cute niya Sino doon. taga-inquirer dito? Walang sumagot. Tapos pinaliwanag niya, di ba nag-interview na kayo last time? May in-interview kayo na isang kongresista na sinabi, ipapa-impeach. Congresswoman Franz Castro at sinabi niya na may impeachment at sinabi niya yung tatlo na grounds for impeachment. Di ba? Tapos tingnan nyo, may magsasalita from inquirer. Biglang nawala yung takot niya. Ay, akala ko sisisihin ako. Ay, akala ko babanatan ako ni madam. Ako na yun. Ako na ang taga-inquirer. Steer pa yun, ma'am. Ma'am, I'm from Inquirer. Pero Ayan Nakakatawa yung reaction ko ni Banat eh. Kanina ayaw mo magsalita. Nung alam mo Kaya hindi ka natutuwa ako sinisisi, dito sa bigla mga ka nagsalita. banateros eh. Lahat sila mga Congresswoman France na hindi raw involved Komedyante. yung leadership. Sabi niya po, hindi raw involved yung leadership dun sa... Hindi naman kailangan kasi talaga involved yung leadership. So bakit siya nagde-deny? Yo! Na pinag-uusapan ng mga members of the Tama. House of Representatives. Ang sa galing. impeachment. Hindi naman kailangan involved ang leadership. Pero ano sinasabi ng mga Kasi sinasabi nito, parang sinasabi niya, yung impeachment, so yung impeachment pa hindi naman daw involved ang leadership, sila Romualdez, kung sino. Hindi naman talaga kailangan eh. Para i-impeach mo ang isang tao, manggagaling yung impeachment sa mga members of the House of Representatives. Hindi yung speaker. Ang pangit naman nun, speaker magpapa-impeach sa vice president, di obvious na obvious. Gagamit siya ngayon ng members, which is alam natin na ginagamit ngayon ng leadership ng Kamara ay itong mga makakaliwa. Sila ang ginagamit ngayon, pinahihintulutan silang gumalaw ng malaya. Hindi ko alam kung may kasunduan sila na, sige, banatan nyo yung kalaban, mga Duterte, basta kami, huwag nyo kaming pakikialaman. Hindi, malay natin may ganong klaseng deal. Hindi natin alam, di ba? O wag nyo sisilipin yung corruption within, yung corruption dun sa labas, silipin nyo, wala kaming problema. Basta within, tayo, magkakakuntsaba tayo. Maaring ganun ang deal. Hindi ko sinasabing ganun talaga nangyari, pero maaring ganun ang deal. Makikita nyo na lang eh. Kayo, ano ang opinion ninyo? Sa tingin nyo, ganun ba yung deal? Na, oo, sige, okay na yan. Banatan nyo ng banata ng kalaban. Basta yung atin,
Yung binubulsa natin, walang babanat. Huwag nyo silipin. Basta kayo, busog din kayo. Busog din kami, lahat tayo busog. Maglakihan tayo, magtabaan tayo. Busog tayo, basta yung mga kalaban lang. Pero isa ang kondisyon. Puruhan nyo si Madam. Puruhan nyo si BP Sara Duterte, kayo na rin magpa-impeach. Pwede kasing ganun eh. Gagamit sa kalaban, tapos para kunwari, ano yan, ganito. Di ba? Tingnan nyo, ongoing pa rin ba yung usapan sa impeachment? Paano ba? Ano sinasabi sa inyo ng mga close friend nyo dito sa House? Ito namang nagtatanong na to, parang ano naman, parang authoritative. Hindi ko alam kung nilakasan niya lang for emphasis o parang galit. Ewan ko lang. Napansin ko lang. Ang sinasabi sa akin ng mga tiga Mindanao, ang sinasabi sa akin ng mga tiga Mindanao ay pinag-uusapan talaga ang impeachment. At kapag tinatanong sila kung anong mangyayari sa 2028, Matindi yung bitaw na yon. Sinasabi sa akin ng mga taga Mindanao, that's a call. Ladies and gentlemen, that is a call. Gumamit na si Madam ng secret code. That's a call that Mindanaoans should be united, or else yung Luzon based congressmen and women sila ang mapapagpala. Kasi tandaan niyo, there is a story behind this. If you would remember, ang talagang kung kayo matagal ng follower ng Banateros o Banatbay, noon pa lang matagal ng usap-usapan niya, nagkaroon ng inner circle ang leadership ng Kamara at sila lang yung nakikinabang sa budget. Pag hindi ka close ng leadership, wala kang budget. So especially yung mga taga Mindanao. Taga Mindanao daw, talagang itsipwera. Ayaw umasenso. Especially yung mga malalapit sa Davao. Iniitsipwera ng Kamara. Leadership ng Kamara. Nakwento ko na to noon pa eh. At ngayon, piling mga taga Mindanao lang yung binibigyan ng proyekto. Yung mga kaalyado at babanat lang kay BP Sara Duterte ang binibigyan ng proyekto. Yun ang kwento dyan. Kaya nga this time, bakit tinanong, pinag-isipan ni Madam eh. May naririnig ba kayong impeachment? Kanino nyo na babalitaan yan? Sinong congressman? Hindi niya sinagot na, meron ako mga kaibigang congressman na nagsasabi sa akin. Hindi. May mga taga Mindanao. Hindi nga niya specific na congressman eh. May mga taga Mindanao. This is a call. This is a call sa mga taga Mindanao na lawmakers na gumising na kayo. Huwag na kayong I'm here. I am here para lumaban para sa inyo. Ayan, yan ang sa tingin ko ha. ang sinasabi nila si Speaker Martin Romualdez daw ang candidate for 2028. Ma'am, Si amid all, President Marcos, nagkausap na ba ulit kayo amid sa mga nangyayari na ito? Wala. Hindi naman kasi kami talaga nagkausap niyan. Hindi kami magkaibigan. Nako po, patay. Hindi kami magkaibigan. Unang-una, nagkakilala lang kami dahil naging running mate kami. Eto mga kababayan, mga banateros, eto lang masasabi ko sa inyo. I told you so. Matagal ko nang sinasabi ito. Oo, tama. Matagal na niyang binabanggit ko nang yan. sinasabi ito na ang Marcos at Duterte never naging magkaibigan. Marami kasi sa inyo nagpipilit noon pa, panahon pa lang ng Duca yan, yung Duterte Cayetano. Marami nang sumisingit ng mga Marcos dyan, kaya nga nagkaroon ng aldab-aldab na yan eh. Di ba? Na pinapasok nila Duterte, Marcos, kasi matagal nang manggagamit ang mga Marcos. Gusto nilang dumikit ng dumikit sa mga Duterte. Noon pa yan. And they are trying to tell the people na ganyan ang Duterte at Marcos. Pero alam mo, sa totoo lang, naniniwala ako dito kay Banat Bay eh. Kasi sila, may close in contact sila sa mga Dutertes. Alam natin na
alaminin naman natin, alam naman natin, obvious naman na sa lahat ng mga vloggers sa Pilipinas, sila lang naman talaga yung madikit sa mga Duterte. Yung parang treatment kasi sa kanila ni former President Duterte, yung parang mga anak na rin niya yan sila eh. Dati pa ako nanonood ng mga vlogs niya ni Banat Bay, tapos hanggang sa yun na, naging yung Banatero. Siguro matagal na talaga sila magkakaibigan. I'm not too sure kung kailan, pero talagang yung first ko kasi na talagang sinubaybayan is si Banat Bay. So, from that time on, nakikita ko dati na siya din yung parang that time katangi-tanging vlogger na parang, if I'm not mistaken, pinatawag pa ni PRRD na tapos may maalala pa ako dati. Ewan ko lang kung siguro kung sakali man mapanood to ni Banat Bay. Naalala ko yung time na finiture pa ni Banat Bay dun sa channel niya, yung pinapanood siya ni PRRD. So, parang nakaka-proud, alam mo yun, na alam naman natin na sa dami ng taong gustong ma-encounter or maging dikit kay former president, siya talaga yung nabigyan ng chance kasi alam naman natin na lahat kasi, at saka alam natin talaga, hindi naman natin pwedeng ikailayo na talagang diehard talaga sila Banat Bay na sila talaga yung pinaka-original na DDS supporters before, let's say DDS dati, tapos hanggang sa naging president na nga si Pangulong Duterte nung mga panahon na yon. So hindi natin maiwasan na marami talagang naiinggit sa kanila. Yung iba pilit silang sinisiran. Pero syempre, ano na yung mga yan eh. Kumbaga, yung foundation nila, yung strong foundation na nila, saka yung talagang closeness nila with the Dutertes, hindi mo na yun matatawaran. Kumbaga, sila lang talaga yung dikit, close sa mga Dutertes. So, totoo lang, I salute them kasi talagang sobrang ginagalang din nila yung mga Duterte, which is ako talaga from the start pa lang talaga nung sakala ako naging interesado sa politics mula nung naging president si Pangulong Duterte. As you can see dito sa vlog ko or dito sa channel ko, in-upload ko talaga yung first time encounter ko kay former president sa airport dati. Kasi pabalik na ako dito dati sa Canada nung time na yun. Yun yung time na umuwi siya from Russia. Yung hindi na-delay yung flight namin back to Canada kasi dadating yung yung eroplano niya, yung private plane from Russia. Yun yung Marawi yata yun eh, yun yung time na may gera sa sa Mindanao. Tapos nag-deliver siya ng speech niya sa mismong airport. So malapitan ko talaga siyang nakita. So parang alam mo yun, yung goosebumps pa rin. Every time na mapapanood ko yung video na yun, naalala ko pa rin yung mga time na nakita ko siya in person. Doon hindi naman malapit, pero at least nakaka-capture naman ako ng konting video. So yun lang, a little bit of history. So yun, kaya ako talagang full support, tsaka naniniwala talaga ako sa mga information ni Banat Bay. Legit talaga yan siya kasi kumbaga sila talaga yung malapit sa mga Duterte. So yun, tuloy natin. Diba? Kaya nga nagpalabas ng mga nakaraan kita nyo na si VP Sara Duterte team up with Marcos because kasi ganyan ang mga Duterte at Marcos. Hindi totoo yan. Matagal ko nang sinasabi sa inyo yan. Bakit? Ako mismo, sa akin mismo sinabi ni Pangulong Duterte for how many times, not just interview but also in personal, na sinasabi niyang hindi niya kilala yan. Hindi niya yan. Ilang beses lumapit sa akin yan para humingi ng posisyon, tinanggihan ko. Si Pangulong Duterte nagsabi sa akin yan, hindi ako. So I know, hindi kaibigan yan. I know from the very start. At matagal ko na sinasabi sa inyo yan at marami sa inyo nagalit. Marami sa inyo sinasabi, is komunista ka, mga gunggong. Matagal ko na sinabi sa inyo, hindi magkalapit. Eto, sa bibig na mismo ni VP Sara Duterte, hindi kami magkaibigan. Nagsama lang kami. Yun. Ganun ang politiko eh. That's politics. Sa politics, wala talagang magkakaibigan na tunay dyan. Bibihira ka makakita na magkakaibigan na tunay sa politika.
So, bago pa man kami naging running mates, hindi na kami nag-uusap. Nagkausap lang Oh, kami bago pa kami naging running mate, bago, hindi kami nag-uusap. Gets nyo? during campaign at dahil sa Doon na sa campaign kami nag-uusap, nagpalitan kami ng electric pan. Doon na sila nag-usap. trabaho noon, banda ngayon, hindi na kami Pero nag-uusap. kailan po yung last na Ang pag-uusap? kaibigan ko talaga si Senator Amy Marcos. Oh, ayan. Yan talagang kaibigan niya si Senator Amy, which is, alam naman natin, nakikita naman natin yan palagi. So, hindi siya kay Bongbong Marcos ever naging kaibigan. Kaya lang, BP Sara Duterte, ingat ka dyan. Ingat ka, madam, kay Senator Amy. Ha? Tandaan ninyo, sabi nga nila ano ba yun? Blood is thicker than the water. O blood is thicker than the oil. O blood is thicker than the paste. Makapala mukha nun, madam. Na dumidikit-dikit sa inyo, baka mamaya, one day, baka paikutin kayo niyan. Although, hindi naman niya kayo kaya kasi matikas kayo, madam eh. Pero ingat lang kayo kasi tandaan nun natin, Marcos pa din yan. Kilala niya ako Totoo since naman. 2012. Pero ma'am, kailan mo yung naging last na pag-uusap niyo po ng Nung nag-tender ako ng resignation, yun yung last na nagkausap kami ni President Ma'am, Marcos. do you think kung si President Marcos magsalita para sa inyo and on behalf of you, baka maayos kaya itong nangyayari dito sa Kongreso? Alam nyo, kasi madami hindi nakakilala sa akin, pero mag-share ako konti ng ugali ko. Hindi Nako, ako humihingi ng tulong. Alam yan ng tatay ko, naging Nako, matindi to. Mamaya may kikwento ko sa inyo sa ending part May kikwento ako sa inyo. Abangan nyo. mayor siya, naging president siya. Hindi ako humihingi ng tulong talaga. Ma'am, Kaya nga kanina kung nakita ninyo, lumapit ako kay Congresswoman Gloria Arroyo. Sinabihan ko siya, ma'am, huwag ka na magpa-stress. Dahil dito sa ginagawa nila sa akin, kaya ko ito. Don't stress yourself about it. Yan din ang sinabi ko kay Congressman Marcoleta. Ma'am, sa gitna po ng lahat ng ito, how are you po? How do you feel about what's happening right now? And you mentioning even about the impeachment complaint or possible. Oo. Iniisip ko lang na kapartihan ng journey ko as a government official, yung lahat ng nangyayari ngayon. Ma'am, sa tingin niyo po may hand si PBBM sa nangyayari ngayon dito sa Congress? Actions against you and the Duterte family. Sa tingin niyo may hand si Pangulo? Ma'am, hindi ko sagutin yan kasi sarcastic yung sagot ko dyan. Ang cute talaga ni madam. Hindi ko sasagutin yan kasi ayaw naman kitang sarcastic eh. Baka mamaya ma-offend ka. Hindi ko na sasagutin yan. Next. So, kumusta si Presidente Duterte? Kumusta yung mga advice niya sa inyo sa nangyayari ngayon na BP? Okay naman ata siya. Hindi kami nagkakausap ni former President Rodrigo Duterte. Pero sinasabihan ko lagi yung mga nakapalibot sa kanya, nasabihan siya na huwag magpa-stress sa nangyayari. Tulad ng sinabi ko din kay... Alam mo, this confirms yung aming huling pag-uusap ni Pangulong Duterte. Ito walang biro ito When we were talking, ito, kwento ko na lang sa inyo Marami pa tayo kikwento mga pribadong Allowed naman ako ikwento ito. Nung nag-uusap kami, we were talking about what's happening with our country. At that time, what's happening with KOJC, kasi yun yung kasagsagan ng KOJC. Pero isang bagay ang talagang nakita ko dito ay yung concern ni Pangulong Duterte kay BP Sara Duterte. Maraming ako naikwento at maraming alam si Pangulong Duterte about BP Sara Duterte, yung mga bumabastos kay BP Sara Duterte. Kasi si Pangulong Duterte ngayon, relax na siya di ba? Ako, enjoy ako sa nangyayari kay Pangulong Duterte. Relax na. Siyempre, it's about time. Half of his life is dedicated sa public service. Ngayon, panahon na. Kaya we were happy. We were there not to really talk about politics. We were there to drink and
Although kami na lang yung umiinom, siya hindi na kasi bawal na sa kanya. To drink, tapos to eat. Grabe, ang lakas kumain ni Pangulong Duterte. Talagang nakakatuwa kasi order siya ng order. Tapos to sing. Isipin nyo, 4 hours yun. It was a 4 hours of fellowship, enjoying the company of each other, enjoying what yung pinag-uusapan namin. Pinakain niya kami ng durian eh. Enjoy na enjoy kaming kumakain. At saka ayaw niya kami nagkukutsara tinidor sa durian. Sabi niya, mas masarap yan pag kinakamay. Ang problema ko kasi pag kinamay ko, yung daliri ko, may durian na. Pero alam mo, tawanan yun eh. It was happy moments with PRRD and the Banateros nung nag-uusap kami. Pero whenever pumapasok kami ng issue ni BP Sara Duterte, doon nakikita ko yung, alam mo yun, yung leon. Alam mo yung parang gumaganon uli si PRRD. Makikita mo talaga yung concern niya sa kanyang anak. Yung ayaw niya na binabastos. Para talagang doon ko napansin, grabe no, si Pangulong Duterte, lumalabas yung pagiging tatay niya. Every time na pumapasok yung kwentuhan about BP Sara Duterte. Kaya ito, tama yung sinasabi ni BP Sara Duterte na sinasabihan niya yung mga nakapaligid na huwag ma-stress. Kasi doon talaga hindi naman na-stress. Doon para bagang yun yung concern lagi ni Pangulong Duterte. Yung kung ano yung nangyayari sa anak niya. Mahal na mahal niya itong anak niyan to. Maniwala kayo sa akin. Mahal na mahal niya itong anak niyan to. Kita ko yun. 4 na oras kami. Every time. Kasi iba-iba pinag-uusapan namin. Mapabaril, mapamotor, lahat ng mga hobbies niya, mga ginagawa niya. Pinag-uusapan namin. Pero pag pinag-usapan na namin si BP Sara Duterte, grabe yung pagmamahal ni Pangulong Duterte kay BP Sara Duterte. Kaya tama ito sinasabi ni BP Sara Duterte. Sinasabihan niya yung tatay, ng mga nakapaligid sa tatay niya na huwag mag-worry tungkol sa kanya. Alam mo, Pangulong Duterte, I hope you are watching this. Iba yung anak nyo. Matikas yung anak nyo. You do not have to worry with your daughter. Your daughter is like an eagle. Alam mo, eto may napanood nga ako eh. Eto, napanood ko lang to sa isang shorts sa YouTube, sabi doon, there are 2 animals that are ginamit ng Diyos na parang nagsisimbolo ng kanyang karakter. Alam niyo ho ba yun? Alam niyo yung kung yung dalawang animal na yon na nagsisimbolo ng karakter ng ating Diyos na lumikha? Agila, eagle, and lion. Nakakatuwa kasi nung napakinggan ko, sabi ko, oo nga, no, garang ganon din yung mag-aman na si Pangulong Duterte tsaka si BP Sara Duterte. Si BP Sara Duterte yung eagle, yung parang leader ng, alam mo yun, ng birds. At ang Leo naman, leader dito sa Animal Kingdom. Dito sa lupa. Ganon na ganon silang mag-ama. I am not saying God sila, hindi yon. Maka yung mga tatanga-tanga dyan na, tinulod mo sa Diyos. Hindi. Ibig ko sabihin, the character, yung pagiging leader, nandun sa dalawa. Nandun sa mag-amang si Pangulong Duterte tsaka kay BP Sara Duterte. Ma'am, GMA kanina. Ma'am, may regrets ba kayo na sumama kayo sa unity team kasama si President Marcos? Medyo mahaba kasi yan eh. It needs a sit down. Sit down tayo, ma'am. Anyways. May basihan ba yung sinasabi niya na this is targeted para sa 2028, hindi kayo iboto ng mga tao? May basihan ba yun? May plano na ba kayo sa 2028 lang? O siya ang nagsabi. Yung kala nyo, matatrap nyo. So ibig mo ba sabihin niya, may plano ka talaga, ma'am, sa 2028? Andali, hindi ako nagsabi noon, yung congressman na taga Maynila, yung pinlay natin kahapon, yung video. Papanoorin nyo na lang yung video ko kahapon. Yung congressman ng taga Maynila, yung epal-epal doon na nagsabing may plano ako sa 2028, hindi ako. Sino yun? Yes, yung nag-privileged speech. Siya yung nagsabi. Pero kayo, ma'am? Na huwag pagkatiwalaan. Yan ba yung gusto or nag-aambisyon mag-presidente? Siya yung nagsabi. Pero kayo, ma'am, wala Pero kayo ba, tatakbo ba kayo 2028? Noong 2019, tinanong ninyo ako kung tatakbo ako sa
Noong 2020. 2017, tinanong ninyo ako kung tatakbo ako sa 29. Tama ba yun? 2022. Noong 2019, tinanong ninyo ako kung tatakbo ako sa 2022 at sinabi ko na mag-a-announce ako kung tatakbo ako or hindi January 2021. Sinabi ko magsasagot ako January 2021. Ngayon, Sa ngayon, this very minute, magsasabi ako kung tatakbo ako sa fourth quarter ng December, ng 2026. 2026. VP, sorry to ask this question. Nagsisisi po ba kayo hindi nyo sinunod yung payo ng tatay nyo about sa pagtakbo? Hindi nyo Grabe naman yung tanong na yan. That is a very good question. Needs a sit down. Bibigyan kita ng pakunti ngayon. Naririnig niyo si PRD, di ba, ngayon? Nagsasabi siya, huwag ka tumakbo, President. Ngayon, sinasabi niya, yan din ang sinabi niya noong 2021. Huwag ka tumakbong President. Kasi nanggaling na ako dyan, sabi niya, hindi siya madali na trabaho. Maawa ako sa'yo. He never said na run for President. Eto, kasi baka sabihin ng iba, di ba sinabi ni Pangulong Duterte, especially doon sa interview ko na bakit di siya tumakbong presidente? Remember the context of that. Nung in-interview ko si Pangulong Duterte, yun yung sumabog na interview natin, yung trending na yun, it was the time na tumakbo ng Vice President si VP Sara Duterte ni Bongbong. So ang sinasabi ni Pangulong Duterte, dapat, hindi na siya, kung tatakbo rin naman pala siya as Vice President, sana tumakbo na lang siyang presidente. Yun yung sinasabi, yun yung konteksto ng sinabi ni Pangulong Duterte. Ang totoo talaga niyan, ayaw niyan tumakbo si VP Sara Duterte ng national o specifically president. Ayaw niya. Bakit? Kasi mahirap talaga. Yan naman ang talagang sinasabi ni Pangulong Duterte noon. Pero, since tumakbo na siyang vice president at that time, during my interview with PRRD, kaya niya sinabing, sana, presidente na lang tinakbo. Kasi nga, ayaw niya talaga sa mga Marcos. Si Pangulong Duterte, ever since, ayaw niya kay Bongbong Marcos. Yun. Ayaw. Oo. Totoo. Maniwala kayo sa akin, ayaw niya talaga. Okay. Pero ma'am, never again na po kayo to team with the Marcoses. Sorry, may sasabihin pa si ma'am, sorry. Yes, I am. Pero ma'am, mga never again na to team with the Marcoses. Never again. Ay, grabe. Never again. Diba? Palakpakan. Never again. So ito, hindi ko natatapusin yung video. Pwede nyo siyang puntahan dun sa channel ni Banat Bay, yung complete video. So hanggang doon na lang sa part na yon, para may suspense pa. Yung part nung na-capture ko lang para puntahan nyo yung channel niya. Well, alam naman natin marami siyang viewers tsaka subscribers, but just in case lang na gusto nyo makompleto yung video niya. So, ito lang yung kinapture ko na part kasi yun yung parang ano sa akin yung parang ano bang term doon? Kumbaga sa what do you call that? Kumbaga target. Kumbaga yun lang yung kanina nung pinapanood ko na parang nakaano sa akin nung nakakatch ng attention ko. So, though lahat naman nung the whole video, maganda explanation, alam nyo naman yan, sila ay mga banateros, pag nag-ano talaga sila, nag-upload sila ng video kaabang-abang lagi, tsaka inahahaluan kasi nila ng ano, alam mo yun, kwela, alam mo nun, I don't know kung lahat sila Ilocano, pero I heard kasi parang sila si Banat Bay yan, tsaka si Boss Dada, ano siya mga Ilocano diba noon naman kasi yung mga Ilocano na pilosopo, karamihan ng mga lalaki sa part ng mga ka-Ilocanuhan, mga pilosopo talaga. And then even Jojo, kasi yung in-upload ko noong nakaraan kay Jojo, I think from Kalinga siya, pero ang salita yata doon is Ilocano kasi I've been there before. So parang Ilocano din yung mga kaklase ko back in the times na nung college pa ako. So yun. So panoorin niyo na lang doon sa channel ni Banat Bay. Hanggang dito na lang muna yung i-upload kong video. So thank you so much guys. Sana magustuhan niyo yung mga videos na ina-upload ko. Thank you. So that's the end.
Thank you for watching. Please don't forget to subscribe. News ko po RD. Please like and share, and don't forget to hit the notification bell. Thank you.